Kayo talaga, oh. Bakit nyo kasi binoto si Senator Robin Padilla? Tanga ang bumoto dito kay Senator Robin Padilla sa totoo lang mga tol eh. Pero wag kayong magagalit sa akin dahil kasama ako doon. Ibig sabihin, pagdating sa pagboto kay Robin Padilla, inaamin kong naging tanga ako. At sana hindi na maulit yung katangahan na yan sa 2028 sapagkat maaari po itong kumandidatong muli sa pagkasenador o posible baka vice-presidente pa nga ang takbuhin yan. Anyways, bakit ko po sinasabing tanga ang mga bumoto dito kay Senator Robin Padilla? Sa bawat araw na nakikita po natin sa Senado, palala ng palala. Ang pinaka-worst po kahapon, Senator Judge po itong si Senator Robin Padilla. And ang ginawa niya, para siyang defense counsel na sinisira o dinidiscredit yung kredibilidad ng testigo ng prosecution. No? Kaya tuloy ang nasabi sa kanya nitong si Attorney Jesus Palsis, na ngayon ay suspendido, ay kadiri si Senator Judge Robin Padilla. Siya pa ang naglabas ng kaso ni Attorney Jeremy Lotok para sirain ang credibility niya. Tapos, mukhang hindi niya naiintindihan na wala naman aksyon ng ombudsman sa kaso, so walang kaso. Iyak. Oh. Nag-a-agree ba kayo mga tol na nakakadiri ang pinaggagawa nitong si Senator Judge Robin Padilla kahapon? Ito po yung bahagi ng mga sinabi niya eh. Hindi po ba ang dapat reaksyon ng isang taong may kaso? Harapin? Ganyan yung mga banat niya doon kay Attorney Lotok. Pinatatamaan niya si Attorney Lotok. Parang pinalalabas niya na hindi nito hinaharap yung mga kaso na kanyang ibinulgar kahapon sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ang nakakalimutan niya, yung mismong kanyang mga binobos at kinakaibigan niya, partikular itong si Sara Duterte, ayaw pong harapin ang mga kaso nito. No? Lagi na lamang daanin sa teknikalidad, sa pamamagitan ng mga tagapagtanggol niya. Pero yung siya mismo magsasalita, wala. Tapos pinagmamalaki pa nila, 80% daw ang nakuhang grade sa bar exam. Hirap na hirap sa pagsasalita pagka walang binabasa. Eto pa, si Bato de la Rosa. Kung matatandaan po ninyo mga tol, siya yung tumulong para makatakas at hindi na maharap nitong si Bato de la Rosa yung kaso kaugnay ng crimes against humanity o war on drugs nila nitong si Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pero bago natin puntahan ng mga yan, ano ba yung mga naging kaganapan kahapon? Dito po sa summary ng Day 5 of impeachment trial ni Sara Duterte kahapon, July 14, 2026, ibinahagi ni Joseph Morong ang mga pangyayari. 19 na senador ang present kahapon. Sino kaya yung dalawang absent? Attorney Binluan asked Lotok, did you investigate threats versus BP inside the batasan? Binluan, no at that time, but later there was an investigation because they sent a December 2 letter. Ang pinalalabas kasi nitong depensa, hindi patas ang naging pagtugon daw po ng NBI sa banta di umano kay Sara Duterte at yung naging investigasyon nila sa banta naman ni Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, kung gusto nyong mabasa ang kabuuan nito, di ko na po tatapusin, puntahan nyo na lamang po yung shared post nitong si Joseph Morong. Meron po siyang 41 impormasyon na ibinahagi dyan kaugnay po ng mga pangyayari kahapon sa Day 5 ng impeachment trial. At ngayon, puntahan na po natin yung summary naman ng Rappler kaugnay po ng mga pangyayari kahapon. At mapupunto dito yung pinag-uusapan natin ngayong topic na si Senator Robin Padilla. Pakinggan po natin itong reporter ng Rappler. May duda sa kakayahan ng testigo ng prosecution mula sa National Bureau of Investigation. May malalim na dahilan si Vice President Sara Duterte kung bakit niya nagawa
ang mga alegasyon na ibinibintang sa kanya, at pangatlo, hindi naman na-commit o nagawa ng Vice Presidente ang mga ibinibintang na alegasyon laban sa kanya. Yan ang mga naging depensa ng team ni Vice President Sara Duterte para sa ikalimang araw ng impeachment trial niya sa Senado. Umpisahan natin doon sa duda sa kredibilidad ng testigo na si NBI BARM Chief Jeremy Lotto. So again, as I've said in the previous reports, isa sa mga strategy Biruin ninyo mga tol, estratehiya ng depensa na i-discredit yung credibility. Usually, ganyan naman talaga sa trial sa mga paglilitis, ano? Kapag sa tingin nila medyo alanganin doon sa facts o sa katotohanan, ang gagawin ng mga yan para bigyan ng duda sa harapan ng huwes at ngayon sa publiko, i-discredit nila yung kredibilidad ng witness. At understandable yon kapag depensa ang gumagawa, kapag lawyers, particular ni Sara Duterte. Pero hindi natin mauunawaan kailanman kapag isang senator judge ang gumawa. Dapat dito kay Senator Robin Padilla, kung merong delikadesa ito, total very obvious naman siyang kumakampi kay Sara Duterte, ito'y nag-i-inhibit na bilang senator judge. After all, siya naman ay boboto para i-acquit na rin si Sara Duterte. Ang katumbas naman ng inhibition niya, kung siya po'y hindi na magpa-participate dyan, ay parang pabor na rin kay Sara Duterte. At least, hindi na siya makakadagdag doon sa mga pang-delay na nangyayari diyan po sa impeachment trial. Kung susumahin mga tol, kung gaano karami ang mga witnesses at yung average appearance po nila o pagsasalita, baka abutin daw po ng mahigit 1 taon itong impeachment trial. Kaya kung mawawala dyan si Senator Judge Robin Padilla, malaking bagay. Pagka nagtatanong, wala namang kwenta, puro pabor na lamang, puro kay Sara Duterte. strategy na i-expect natin during cross-examination ng defense ay yung attempt na tinatawag natin na impeaching the witness or assailing the witness, which is very important to cast doubt on the credibility of the testimonial evidence being provided and to some extent to even to the credibility of the witness itself. Sinimulan nila yan by raising questions related to personal knowledge. Kung mapapansin natin kanina, doon sa naging cross-examination ni Attorney Mark Vinluan, tinanong niya si Attorney Jeremy Lotto kung meron ba siyang personal knowledge about the press conference. Meron ba siyang personal knowledge about the statements related to Martin Romualdez. Nakita natin may mga na-raise na objections kanina, but toward the middle of the cross-examination, nakita natin that that was actually going to the point, which is to establish the fact na may duda doon sa personal knowledge ni Attorney Lotto. That's why kung may duda sa personal knowledge niya about the press conference, to an extent, may duda din doon sa knowledge niya about the assassin. Bakit po mahalaga yon for the defense? Because Attorney Jeremy Lotto is the vital and key witness of the prosecution that would establish na itong si Vice President Sara Duterte allegedly ay may kinontrata siya na hitman para saktan o patayin itong si President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Bukod doon ay tinanong din siya, nakita din natin kung paano siya in-impeach during the clarificatory question from Senator Robin Padilla, kilalang kaalyado ni Vice. Ito na, yung nakakadiri ayon kay Attorney Jesus Palsis na pinaggagawa nitong si Robin Padilla kahapon bilang Senator Judge. Vice President Sara Duterte, nakita natin the questions from Senator Judge Padilla bordered or focus on the credibility, on the ability of the witness. Particularly, tinatanong niya kung na-promote daw ba siya after the testimony. This is an insinuation na prinomote siya after his investigation into the Vice President's alleged threats. Tinanong din siya kung may alam ba siya sa Islam laws, etc., etc. Meron ding insinuation na siya ay golden boy. Again, these are all part of the strategy of the defense for the public to cast doubt on the credibility of Attorney Lotto. Kanina nakita din natin na isa sa mga hinighlight ng defense team ay yung tinatawag na state of mind ni President Puntahan na natin ngayon
yung mga tanong, no, na parang defense lawyer ang nagsasalita, hindi senator judge. Itong si Senator Robin Padilla. Tapos parang ang datingan niya pa, sinisindak niya ng aura niya itong si Attorney Jeremy Lotok. Akala mo naman kayang-kaya niyang sindakin Nakakalimutan niya yata na NBI agent po ito. Sanay ito sa bakbakan, sanay yan sa mga aksyon kung saan talagang napapalaban ang mga ahente ng NBI. Pakinggan po natin, balikan po natin itong nakakadiring mga katanungan dito nitong Senator Judge na si Robin Padilla. But of course, para sa mga DDS, pabor na pabor yan. No? Kasi alam naman natin na yung mga katanungan niya ay magbibigay po ng pag-aalinlangan o pagdududa sa kredibilidad nito pong testigo na pabor para kay Sara Duterte. Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahala ng Hukom at sa ating Ginoong Pangulo. Napapakamot si Chis Escudero kasi mag-break muna yan mga tol no? Mga 10 to 15 minutes break dahil nga napakahaba na nung paglilitis. Sumingit pa itong si Robin Padilla. Humabol kaya napagano na lamang si Chis Escudero Gustong-gusto na mag-break ni Presiding Officer Chis Escudero. Kaso lang, syempre, Senator Judge yung tumindig kaya kailangan pagbigyan. Akala naman natin napakahalaga ng mga sasabihin pala. Tutulungan lamang ang depensa para i-discredit yung testigo. Maaari po ba makapagtanong sa ating mahal na saksi? Opo, Your Honor. Maaari po. Ang una ko pong katanungan sana ay taga saan po kayo na lugar, na probinsya? Tacloban, sir. Tacloban. Tacloban City, Opo. sir. Kayo po, Dito mga tol pinalalabas ni Robin Padilla na parang hindi dapat maging regional director itong si Lotok sa BARMM. Kasi unang-una, Muslim area daw yon. Kaya parang sinasabi niya, dapat basically Muslim o kaya kung hindi Muslim, malawak ang kaalaman sa Islam. Anong kaugnayan nun? Robin Padilla. No? Kaya nga, National Bureau of Investigation. Hindi naman sinabing BIRMM Bureau of Investigation. National. Ang mga staff or personnel niyan, pwede talagang ma-assign from one place to another within the Philippines. Wala yung pinagkaiba sa mga pulis. Di ba? May mga taga Manila na pinadadala sa Mindanao. Tapos may mga taga Mindanao naman na dito nag-apply sa Manila para dito ma-assign. Ano lang kasimple yun, Senator Robin Padilla. Pero ano ba kasi ang layunin niya? Hindi naman talaga kung ano yung sistema, kung ano yung proseso Kung hindi bigyan, uulitin po natin, ng pag-aalinlangan ng publiko. Pinalalabas niya na palakasan ang nangyayari. Kung bakit daw po naging director o regional director itong si Lotok. Pinalalabas niya na baka somehow, dahil sa pagtestigo, kapalit ang mga ganun. Anyway, kayo na ang humusga dito sa mga pinagsasasabi nitong si Robin Padilla. po ngayon ay Regional Director ng NBI sa BARM. Yes, sir. Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na Golden Boy ngayon sa NBI? I cannot comment on that po, Your Honor. Kasi po ang Nasa BARM po ako. Wala ho ako ngayon sa Opo, main office, sir. promotion po ba yun? Yung napunta kayo sa BARM? Balita ko po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI. 12 years na po kayo sa NBI. Siyempre! Grabe naman tong tanga talaga ng bumoto dito kay Robin Padilla. Tanga ka talaga, top 1 Alam namang hindi ma-promote. Pag hindi ka na po promote sa organisasyon na iyong kinabibilangan, di ibig sabihin hindi ka epektibo. No? Sa kapulisan nga, pag hindi ka na-promote within 10 years, maa-attrite ka, matatanggal ka Kung ang dahilan ng pagka hindi mo pagkaka-promote ay yung kakulangan mo ng kagalingan sa ginagawa mong trabaho.
no? Yung inefficiency, ineffectiveness. Hindi ka mapopromote, matatanggal ka sa pulis. How much more sa NBI, di ba? Kaya normal, Padilla, ang promotion. Huwag mong palabasin na porkit na po-promote yung tao, golden boy na, malakas na. Pwede mo namang sabihin, kung tutuusin nga, hindi mo nga dapat questionin yan dahil merong qualifications para sa promotion eh. Yes, sir. Opo, ilang beses na po kayo na-promote? Since na pumasok ko ako sa NBI, Opo. sir, from investigation 1, 2, 3, noong 2015, 2016. Well, nung mula ako na pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa region Labuan nga natin yung video mga tol, nabibuisit ako sa pagmumukha ni Robin Padilla. director, sir. Ilang beses po yan? Sa isang taon po, Sa isang taon? Anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo? Bago po kayo napunta sa BARM. Bago ho ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa, May Maropa. Region 4B, sir. Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM? Na Hindi kayo po, mapunta? sir. In the exigency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng direktor na makakatulong kami sa Bureau. Bakit po kaya naisip ng direktor na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam? Oh, diba? Um, Anong kaugnayan nun, Robin Padilla? Nasa mandato ba ng NBI na dapat maalam sa Islam bago ka maging personnel sa BARMM? Wala. Ano ba ang mandato ng NBI? Basically, di ba, mag-imbestiga ng mga krimen na ang extent ay talagang malawak o seryoso. Sa madaling paliwanag na lang, mga tol, Kasi ang NBI, hindi yan nakikialam sa mga petty crimes. Kadalasang hinahawakan yan, yung mga pangmalakasan ba? O, katulad ng qualified human trafficking, economic sabotage. And in that case, ngayon, yung subject matter dito, yung grave threat sa Pangulo. Not only sa Pangulo, kung hindi doon sa 4 pang matataas ang posisyon sa ating gobyerno, the Vice President, Senate President, Speaker of the House, and Chief Justice. Requirement ba yon? Gustong palabasin itong si Robin Padilla na walang integridad, kredibilidad itong si Jeremy Lotoc, lalong-lalo na pamunuan ng BARMM dahil hindi siya Muslim. Ganun ba yon, Robin Padilla? Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng direktor, pero Mismo, kayo po, mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao. yes, Your Honor. Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam? In terms of what do you mean kaalaman, sir? Yung Alam mo, kung ang logic ang pag-uusapan, Robin Padilla, dapat ang pamilya mo inaalis mo dito sa Tagalog area. 'Di ba? Tapos bilang senador, dapat magsilbi ka na lamang doon sa BARMM kasi Muslim ka eh. O kaya sa area ng Mindanao kung saan meron mga Muslim. Or in worst cases, pero hindi ko naman sinasabi na ganito dapat ang mangyari. Logic lamang nitong si Robin Padilla ang ginagamit natin. Yung mga Muslim na naka-assign dito sa Tagalog area or sa iba pang panig ng Pilipinas na ang dominanteng relihiyon ay Kristiyano, dapat alisin sila at ilagak na lamang doon sa BARMM. Ganun eh. Ganun yung gusto mong palabasin eh, Robin Padilla eh. Hindi yung kwalifikasyon ng tao. Ano ba yung mga kwalifikasyon? Pinag-aralan, trainings, experience, knowledge, and syempre, di dapat mawala dyan yung wisdom. Tapos ngayon, i-inject mo dito sa tao, kailangan Islam? Malawak ang kaalaman sa Islam? Hindi yun requirement. Hindi yun kwalifikasyon para sa isang regional director, Robin Padilla. Sa religion po ng Islam kasi Muslim Mindanao. So, ibig sabihin, kahit basic po siguro ng Islam, no? yes, sir. Kahit naman ho sino pwedeng i-assign kahit saang regional Tama. office dito sa Pilipinas. Di ba po parang Regional autonomy ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So,
Hindi talaga nauunawaan, mga tol. Kabobohan na 'tong pinagsasabi, naririnig ko, kabobohan na talaga. Hindi porket autonomous ang BARMM, hindi na sinasakop ng national government. Ang national government, bahagi niya ng NBI. Ang NBI, buong Pilipinas ang hawak. Kahit BARMM yan, may NBI pa rin dyan. At ang NBI, pwedeng magtalaga ng kanyang mamumuno dyan na kwalipikado. Ano pa ba yung autonomous region natin? Cordillera, for example, sa Tagalog, sa Norte. 'Di ba? Sinong taga Cordillera na nanonood dito? 'Di ba? Yung CAR, Cordilleras Autonomous Region. Tama ba ang CAR, mga tol? Ha? Oh. Cordilleras. Tingnan natin. Baka administrative region. Hindi pala autonomous. I'm sorry. Administrative lamang. Pero, ganun pa man, mga tol, hindi porket sinabing autonomous, hindi nasakop ng national government. At bahagi ng national government ang NBI na nagpapatupad ng batas, nag-iimbestiga sa mga krimen na malawak ang saklaw o seryoso na mga krimen. Ang hirap mo talagang unawain, Senator Robin Padilla, kakaiba ang kabobohan mo. Kung kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam. Konti siguro, sir. Ano po yung konti na yan? Well, isa po akong Kristiyano at hindi ko malalaman yung kabuuan. Siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam. Ano? Sabi mo lang yan. Pero hindi yan qualifications, Robin Padilla, para maging NBI director or regional director dyan sa BARMM. Ikaw lang ang nagsasabi niyan. Pangalawang tanong po, okay na po yun. Ang pangalawang tanong po, meron po ba kayong, sa tagal nyo po, sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Ito na. Kayo po mismo na-filean ng kaso? Ito na. Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sinumang law enforcement agency, that's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job. So sir. ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes? Normal ho yan yun sa amin. So yes po? Attorney Loto, kindly answer the question. Yes, sir. Oh yes. Ano pong, pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo? Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na humaalala yung sa case na yan. Pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, Biruin mo, Senator Judge siya, oh. Kredibilidad ng witness ang inaatake. Ang tindi mo. Tama si Attorney Jesus Palsis, nakakadiri ka, Senator Padilla. tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to. Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, So, yung meron Makati po, ano? Court yun. Oh. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na fake yung notary dyan sa reklamo na yan. So sabi ko, huwag nyo nang pansinin, marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Huwag na nating pansinin. Although, nag-aantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakalap namin, may dalawang Chinese na nagreklamo, chinek ho namin doon sa BI, yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months lang overstay at pinaghahanap din ng Ano pong kaso po? Bureau of Yung Immigration. Yun naman pala no? Kasi normal talaga mga tol ang makasuhan pagka-operatiba. Ang daming harassment cases Ako, salamat. At ganito kasi ang sitwasyon dyan No, yun ang katotohanan. May mga parte na may mga operatiba na hindi kasama sa papel. That is the reality, no? Kaya ang nakakaawa yung mga operatiba o minsan hindi pa nga nailalagay sa papel. Ang pinakamagandang example ay hindi na ako magbabanggit. Kasi kawawa naman ma-reveal pa yung kabulukan sa sistema.
kahit paano, ayoko manggaling sa akin yon dahil mahal ko pa rin ang Philippine National Police kahit hindi na ako police ngayon. Let others na magsabi nito. Pasensya na kayo mga tol, hindi ko na itutuloy yung naisip ko. Ang punto lang mga tol, ang mga kasong maaaring na isasampa sa mga operatiba, yung iba totoo, yung iba hindi totoo. Gawa-gawa lamang para iharas yung nag-operate against doon sa tao. Ang purpose, pag naharas, nagluhan ng mangyayari. O kaya, para matanggal lamang yung tao, in this case, ito yung pinapaliwanag ni Attorney Jeremy Lotok. Pero, instead na i-bypass na yan ni Robin Padilla, hindi. Ididiin niya pa. Tapos yung hawak-hawak niyang papel na yan sa harapan niya, ipapamukha niya pa kay Jeremy Lotok na ito yung mga kaso mo, mga seryoso. Nag-cite pa siya ng mga robbery extortion, arbitrary detention. Normal yun eh. Kapag halimbawa may hinuli ka, ang normal na ginagawa ng mga hinuli, sasampahan ka ng arbitrary detention. Ngayon, totoo ba na may arbitrary detention? Siyempre, sa part ng law enforcement, hindi totoo yun dahil balido eh. Yung pagkulong sa'yo, pagkulong sa'yo eh. Lalong-lalo na kung subject yun ng warrant of arrest o yung tinatawag na caught in the act or in flagrante delicto, nahuli sa akto. No? Pero gagawa ng mga kaso ang mga yan para lamang iharas ka. Yon ang hindi tinitingnan ni Robin Padilla or talagang pilit niyang pilit niyang hindi pinapansin para lamang maatake niya yung kredibilidad ng testigo. At pupuntuhan natin muli, hindi po siya defense lawyer. Siya ay senator judge. Pero ang ginagawa niya doon sa testigo kahapon, dinidiscredit niya ang kredibilidad nito.